Dakuin muna ho natin yung impeachment, mga bossing. Mukhang asartalo ho si Chis Escudero sa Congress. Ano ho? Mukhang asartalo si Chis Escudero sa Congress. Bakit po? Dito nakasaad po sa balita po ng Abante Radio, mga kababayan. Balita ng Abante Radio, lakihan ko, Chis Escudero, pikuntalo sa mga prosecutor ng Kamara. Sandali lang ho, mga kababayan. Si Chis, ako ho, ramdam na ramdam natin, na talaga namang natatakot kay Sara Duterte. Kabado ho, mga bossing, no? Tignan mo, yung Portweed, talagang pilit niyang iniiwasan na ipaliwanag. Kasi yun lang po, mga kababayan, pagka yun napilit siya na ipaliwanag ho, mga bossing, ay laglag na po siya. No? Yari na. Parang sinabi niya na din po na hindi ko sinunod ang konstitusyon. Kaya ang ginagawa po ni Chis Escudero, mga boss, natanong siya nung isang reporter, baka tawag dito, Mr. Senate President, ano po masasabi nyo? Nakasulat po doon yung fourth feed. Si Martin Romualdez ang binalingan, imbis na sagutin yung fourth feed. Kung ano ibig sabihin para sa kanya ng fourth feed. Ang sinabi ba naman hindi po kami sunod-sunuran kagaya ng mga congressman. Meron pa isa, yung kay Risa Ontiveros, na ipinapaliwanag sa kanya yung fourth feed. Wala, tinayuan niya. Halata ho, mga kababayan, na ang gusto nilang iparating sa mamamayang Pilipino, no, kahit na nagsusumigaw na ang mamamayang Pilipino, na fourth feed ang sinasabi, umpisa na agad-agad. Gustong ipakita sa atin ni Chis Escudero na wala kayong magagawa. Kami ang nasa poder. Ba't adan? Ba't adan? O, di ba? Ganun ho ang gustong ipakita nitong mga senador natin, mga kababayan. Na kahit anong sigaw nyo, mamamayang Pilipino, kahit magsama-sama pa yung mga malalaking eskwelahan dyan, wala kayong magagawa. Kami ang nasa poder. No? Kahit patama yung pagkaka-interpret nyo diyan sa Portweed na yan, wala kayong magagawa. Nakita nyo ho, hindi pinansin ni Chis Escudero yung malalaking mga eskwelahan ho. Bakit? Kapag ka pinansin, mas lalaki ho. Mas mauobliga na mas mauobliga siyang magpaliwanag patungkol doon sa Portweed ho. Kaya ang ginagawa nilang style, huwag mong pansinin para hindi lumaki. Ganun po, no? Sabi dito, sa balita ng Abante, ikinainis ni Senate President Francis Chis Escudero ang di umano'y katigasan daw ng ulo ng prosecutor ng Kamara de Representantes dahil sa hindi pagsunod sa utos ng Senate Impeachment Court. Grabe naman sila Kasi paano naman susundin yan, mga bossing? Yung gusto nilang mangyari, wala naman po sa konstitusyon, walang nakasulat na remand sa konstitusyon. Tanging ang nakasulat lang po doon kapag may 1/3 na pumirma ng mga congressman, dapat yan agad-agad, dali-dali, no? Magkaroon at diretso sa trial. Shall forthwith into trial. Di po ba? Sila lang po yung merong ganun No? Ang sabi nga po, kapag hindi nakasulat dyan, ibig sabihin, hindi kasali. Kapag wala dyan, ibig sabihin, hindi kasali. Hindi pwedeng magdagdag. Hindi pwedeng bawasan. Kung ano lang yung nakasulat dyan, yun lang dapat mangyari. Pero mukhang sa kampo ho, ni Chis Escudero, ang Portweed ho, 4 na buwan. Sabi ni Rodrigo Duterte, akala ko nakakulong na to. Sabi ni Rodrigo Duterte, tama yang si Chis. Di ba?
Uy, pasok ka na diyan sa loob. Diyan ka lang. Huwag kang lalabas, no? I don't want to jump the gun given how stubborn they are since they won't even accept the pleading. I wouldn't be surprised if they will actually do that. Imagine accepting the order, the pleading, the answer, even the appearance. They make all of that difficult. Honestly, I wouldn't be surprised anymore. Matatandaan na iniutos ng impeachment court sa Kamara na isertipika ang hindi naisertipika na hindi labag sa konstitusyon ng article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Biruin niyo ho yun, mga bossing. No? Wala namang remand. Ibalik mo sa kanila yan. Tanungin mo kung nasa konstitusyon ba? Sinunod ba nila ang konstitusyon? No? Sa niyang article of impeachment na yan. Ano po ang sasagot ng Congress doon? Ay, hindi namin nasunod. Pangpatagal lang po, mga kababayan. Pangpatagal lang po. No? Dahil siguro, pati po ang mga senador natin, kinakabahan sila na wala pong maging sagot o wala pong maging depensa ang kampo ni Vice Presidente. Kaya sila yung parang ang lumalabas ho, mga bossing, sila po yung sila po yung frontliner, no? Senado. Tama po ba ako? Parang ang lumalabas po, ang dating po, sila po yung frontliner na pambala po nila ni Inday Sara Duterte. O kayo na ang frontliner, kayo na ang pumigil dyan, ha? Ganun. Di po ba? Ramdam niyo po ba yun? Ako, ramdam na ramdam ko. Ramdam na ramdam ko, mga kababayan. Sandali. Ayan. Ganun po ang nangyayari. O kapag ka nakalusot doon sa mga frontliner, saka na yung abogado natin. Wag niyong hayaan na makalusot doon sa mga frontliner. Bakit to? Kasi kapag kayan, naramdaman na, nakita na, narinig na, napansin na ng mamamayang Pilipino yung ebidensya. Tapos ganun sila mga tuwiran. Yari. Nakakahiya. Baka sitahin tayo ng mamamayang Pilipino. No? Na bakit na ganun yung naging desisyon natin. Samantalang, umaapaw ang ebidensya. Talagang naglalakasan yung ebidensya. Di po ba? Kaya natatakot pong mga maumpisahan yan. Sabi ni Boss Cosmo, Pet Malu TV, tama po. Desisyon na nila para tayong taong bayan ang maging husgado. Sabi ni Sonia Darnayla. Di ba? Mark, kahit sukang-suka na ako marinig si Escudero, tiisin ko ulit. Ulitin mo everyday ang kasamaan niya para malaman ng iba. Ay, naku po, no? Itinanggi naman ni Atty. Princess Abante, tagapagsalita ng Kamara de Representantes, na pinapahirapan nila ang Senate Impeachment Court. Ang totoo ho, mga kababayan, ito, ang Senado ang nagpapahirap po, no? Sa gustong mangyari ng taong bayan na impeachment. Napakasimple po ng nakasulat sa konstitusyon. 1/3. Pag nakapirma yung mga yan, tumuloy na agad-agad sa paglilitis doon sa taong ini-impeach. Ganun po kasimple. Pero bakit ito pong Senado natin, ang dami po, mga kababayan, paligoy-ligoy, paikot-ikot, mga bossing. Kaya taong bayan po ang huhusga sa kanila. Meron nga po, di ba, mga nagsasabi, ano sabi nung iba? Sabi nung iba, magdadala kami ng sulo. Di ba? Magdadala kami ng sulo. Biruin mo yun. Susunugin daw si Robin Padilla, mga kababayan.
Ano kaya talaga amoy ni Robin Padilla? Amoy kulubot na matanda? Kasi gano'n yung mukhang amoy ni dating Pangulong Duterte, eh. Akala siguro ni Cheese 'pag nagsimula o magsimula ang impeachment trial, siya pa din ang presiding judge, 'no? 'Pag tapos na ang SONA ni PBBM kaya pinanindigan na violation niya sa konstitusyon. Isa pa sa nakikita ko at pansin ng mamamayang Pilipino, mga bossing, kailangan ni Cheese Escudero ho yung mga Duterte ano, yung mga Duterte Black, mga bossing. Kaya po todo ang kapit at todo ang pagiging sunod-sunuran niya po, mga bossing. Sa mga Duterte Black, ilan po 'yun, 10, 11? Oh, para mapanatili po ang kanyang pagiging Senate President, mga kababayan. 'Di po ba?